Brothers on the Wheels, after nga ng launching nitong bagong adventure scooter ng FKM, eto nga yung ADB 180, ay magkakaroon tayo ngayon ng exclusive review sa scooter na ito. Kaya mga brothers, ano pang hinihintay nyo? Alamin natin ang specs and features and also i-test ride na rin natin ang scooter na ito para malaman natin ang kanyang totoong potensyal. Kaya let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. I love it. I love it. I love it. I love it. Alright mga brothers, eto na nga, iikutan na natin itong bagong scooter ng FKM. Yan nga yung ADB 180. Actually, tatlong kulay ito. Itong iniikutan natin is gloss black finish, and then meron sila doon gloss white finish and also battle gray gloss finish. Alright, so mga brothers, i-comment nyo naman sa comment section kung ano sa tatlo ang inyong natipuhan pagdating sa kanilang color scheme. Alright, tingnan natin yung kanyang body design. I guess parang hindi siya naglalayo sa itsura, para siyang kamukha ng Bristol ATR 150, ADX 150 pala, sorry. And also yung kanyang kamukha rin na parang CQJ na ATR 160. Ganun yung dating niya. Pero hindi naman talaga ginayang-gayang-gaya, no? May sarili naman siyang hulma and also front facing, no? Tignan niyo naman mga brothers, meron tayo ditong adjustable windscreen sa harapan, clear po yan. And also ang ating paintings quality, syempre FKM kahit papano quality yan. At gusto ko yung paint job na ginagawa nila, solid, no? Talagang ito, alam ko oven bake na kung tawagin ito. And also meron tayo ditong masungit na split headlight mga brothers. Ito yung daytime running lights niya. And also yung kanyang ilaw. Alam naman natin pag sa FKM naglalabas na scooter, naka-projector lamp yan, lalo na sa mga adventure scooter nila, sa mga venture family, no? So meron tayo rito apat na projector lamp. Pailawin natin para magkaroon kayo na idea. Ngayon naka high beam siya. Patayin natin para malaman natin kung sino dito yung low beam. Alright, so ito mga brothers, ayan ang kanyang low beam. So ilaw siya sa baba, no? Lower portion, and then yung high beam dito sa taas. Sigurado ako napakalakas nito. And not to mention, meron itong built-in camera dito sa kanyang front facing, no? So isa ito sa mga security nyo during ng ride nyo kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Alright, so patay muna natin. So dito sa babang portion sa harapan mga brothers, meron tayo ritong conventional telescopic port. Ang ating preno rito mga brothers is naka-disc brake na po yan, and also may features po yan ng ABS and also traction control. Okay, so ang ating caliper dito is merong dalawang piston pad. Alright, so naka-rim na yung motor mga brothers dito sa harapan, and also naka-tubeless na rin ito. At ang brand ng kanyang gulong mga brothers, syempre CST yan na may tire size na 110 by 80 at 14 inches, no? Alam naman natin pag CST, maganda ang quality ng kanilang gulong. Alright. Alright mga brothers, side profile. Ganda ng side profile ng scooter na ito mga brothers. Meron tayo ritong rubber matting sa ating footboard. Alright, no? Ang design natin dito, very proportion siya, and also syempre quality yan pag FKM ang nag-assemble. Ang foot pegs natin is aluminum para sa ating angkas, no? Maganda ang bearings, pagka kinakatok malala mo kagad na quality, and also meron ditong accent ng akala mo carbon fiber ang datingan, pero plastic po yan, no? So meron tayong sticker dito ng ADB 180. Ganito na lang kasimple, wala na ibang halo. Pero yung white variant natin, I guess may accent yun ng gold, no? At ang gusto ko pa rito, yung grab bar natin is a solid metal, and also provision para lagyan ng top box, so hindi na kayo magpapagawa kung saan nilalagyan nyo ng top box. We have upright position dito na tambucho, and also stainless na po yan, no? I can tell maganda yung tornilyo na nilagay nila na Allen bolts. Ito yung mga binibili mo pa isa-isa, pero dito nilagyan na nila. Ang heat guard natin dito, okay din ang quality, solid plastic, no? Yung kabilang side, sa side profile nitong motor, so we have here as a side stand. May kill switch na po yan para hindi mag-start ang ating makina pag naka-engage. And also same din yung approach ng ating tapakan dito. Ayan, ang ganda ng tiklop, no? Malinis at magandang pagkaka-assemble dito mga brothers ng ating panggilid, and also yung ating air cleaner o air filter, no? May tar hugger tayo rito mga brothers. Ayan, mamaya check natin yan pag chinek natin yung likod.
Okay mga brothers, pag-usapan natin yung rear portion ng scooter. As I can tell, ang ganda ng kanyang taillight dito. It is something na very unique ang ginawa approach dito ng FKM. Pailawin nga natin para makita nyo. Ano sa palagay niyo mga brothers? Malakas ba? Nakita ko doon sa screen ng camera ko, okay naman, maganda ang pagkakalagay ng taillight niya rito na LED made. Ang turn signal lights natin dito, external po ito, and ingat-ingat lang po tayo dahil ito mga brothers is hindi po siya flexible. May sariling ilaw ang plaka, may reflector, ang lagay ng plaka natin dito, fender check. Yes, of course, this is flexible dahil FKM ang naglalabas, and then bakal po ang ating extension dito ng fender. Ang ating rear suspension mga brothers, naka-debaso nito. Sigurado po oil type po ito na suspension, and also adjustable ba? Hindi na. Non-adjustable po ito. Kung gusto niyo pababain, magpapalit kayo ng mas maiksing shock. Ngunit ganun pa man, tayo naka dual sports po na tire, hindi ko na mention kanina. Ayan po, so ibig sabihin po pwede po siya sa on-road and off-road, and CST po tayo dito sa mga masiselan. Hindi po kayo mapapahiya rito sa CST na to. May tire size po ito mga brothers na 130 by 70 at 13 inches naman na wheel mags, and of course naka rim set na ito para ready na tayo sa off-road, and also naka tubeless na rin po ito. Naka single piston caliper tayo dito sa preno sa likuran, and also meron din po itong ABS, and also sabi ko nga naka traction control tayo rito para hindi basta-basta dudulas yung motor kung sakaling may mga madudulas na dadaanan kayo sa kalye. Alright. Okay, sa seats mga brothers, we have a quality upholstery dito na ginawa ng FKM, no? Black lang po ang approach nila, and then may texture yung angkasa natin dito. Then meron tayong parang umbok dito, no, para sa ating lower back, no? So kung sino yung sasakay, mahaba yung space dito ng rider section, no? Kung sakaling matatangkad kayo, pwede kayo umatras sa unahan. And also pag binuksan natin, good slow okay ito, no? So mga brothers, malaki ang kanyang compartment. I guess kasya po dito ang isang helmet. Then pwede pa kayo rito maglagay, no, ng mga essential like tools, no, inuming tubig, and so on, no? So may stopper ba ang kanyang seats? Meron. Ayan mga brothers. So hindi babagsak, less hassle. Alright, so pwede pa kayo maglagay dito ng gamit din kung sakaling gugustuhin nyo. And also yung ating tank cap dito, buksan na rin natin. Ayan siya, so less hassle, no? Dahil mostly naman mga adventure scooter, lalo na pag FKM, nandito na po sa floorboard ang kanilang tangke, no? Alright, so madali lang din buksan, and also madali lang din naman isara. Ayan. Going dito sa manibela mga brothers on the wheel, syempre adventure scooter to, so meron tayo ritong naked setup na handlebar. Hindi naman siya kalaparan, tama lang naman. So ang advantage nito madali mo masisingit-singit, no? I can tell meron tayong quality switches dito. So ito naman ang trademark ng FKM pagdating sa mga adventure scooter nila, katulad ng Venture Ultimate, no? So ito yung ating horn, paganahin nga natin. Pwede na malakas pero parang hindi astig, kulang sa bass, no? Kung maselang ka, pwede mong palitan. Left and right, maganda engagement. High beam and also low beam. Ang ating controls sa ating TFT display, mamaya pag-usapan natin yan. Handle grips sakto sa isang large na kamay, and then meron tayo ritong maiksing bakal na bar end, no? Syempre brake lever, adjustable yan into 4 levels dahil FKM, and also meron pa tayo ritong park lock kung gusto niyo pong ilak yung motor para hindi bumagsak. And also ang brake lever din natin dito sa kanan, adjustable din, same din doon sa kabila, no? Ang ating electronic starting, ang ating hazard switch, and also meron pa itong stop start features mga brothers kung gusto nyo pang tumigil yung makina nyo kung natatraffic kayo para mas makatipid. Okay, ang ating side mirror dito is lip type na sport style. I can tell ito po is standard po yan, walang huli yan sa mga LTO, at madali naman siyang i-adjust. Okay, check naman natin ngayon yung susian niya, no? So dalawa po yung susi niya. Meron siyang remote dito para po ito din sa lock and unlock ng scooter, and also answer back key na features, no? So susian niyo po siya dito. Ayan, ganyan po itsura niyan. And then bago niyo ma-access yung motor, na-unlock niyo muna siya dun sa remote bago niyo siya masusian. Alright?
So pagka in-on nyo na po, ganito yung itsura. May logo ng FKM dito sa TFT display niya, no? So napakaganda po ng kanyang team. And by the way, hindi ko pala na-mention, meron tayong proud ownership dito na FKM. Ang ating handle post dito is aluminum na po and also naka-allen balls. Okay, going ulit dito sa kanyang TFT display. So meron tayo rito magandang style and team. Nandito ang ating trip, no, and also yung ating odometer, ang ating RPM sagad ng 12,000 and also yung speed meter. Sa kaliwang side, nandito ang fuel meter natin, traction control, naka-on ngayon yan, no, and also yung ating voltmeter, nababantayan natin yung baterya natin, engine check, nakailaw dahil nakahinto, ating left and right, no, time check, and also sa kabila yung ating stop start system dahil meron itong features na ganon, ABS natin, and also I guess this is a environment temperature. I guess ito hindi ko alam kung ito ano ba tong F mode tsaka yung S mode, no. So tatanungin ko pa yung mga mechanic natin dito sa warehouse kung ano ibig sabihin nito, no. And also yung ating engine temperature. Alright, so ngayon pasukin natin yung kanyang settings. Long press nyo lang po itong setup dito. Ayan, so ito yung back, ito yung up and down, no. So ito meron tayo rito sa setup na makikita na language. Ayan, gusto nyo baguhin, unit, kilometers o miles per hour, yung interface niya kung gusto nyo po ng full mode o kung gusto nyo na streamline mode, kung gusto nyo pong baguhin yung team niya, traction control kung gusto nyo off, and then yung back. Alright, dito sa may moto, makikita naman natin dito is yung kanyang version ng OS, information ng motor, ayan, kung ilan na yung tinakbo, max speed mo, average speed, acceleration time, no, kilometers per hour na konsumo sa gasolina, maintenance kung magpapa-maintenance ka na, sasabihin niya, QR code kung gusto mong makakonect dito via sa iyong cellphone. Alright, and then back natin yung clock kung gusto mong baguhin kung military mode or standard mode. Alright, self-diagnose daw, ayan, kung gusto nating i-self-diagnose yung motor, ECU info. So almost complete na, para talaga yung mga scooter ngayon computerized na talaga mga brothers, no. Ayan, exit natin. Alright, so balik tayo ulit dito sa ating setup ng speed meter. Alright mga brothers, bike fitting para dito sa EDB 180. So mga brothers, wala pa nga itong official specs dahil nauna nga itong exclusive review ko. So wala pa tayong idea kung ano talaga yung exact specs niya. Tansya ko dito, around 800mm ang kanyang seat height mga brothers. Makikita nyo naman tingkayad ako sa motor. And for the reference, I'm only 5'4" in height. Ayan. At and also, may kalaparan kasi yung seats niya. Napipil ko rito, nandito na po ako sa unahang portion, no? Sagad na po yung aking sarili dito sa unahang bahagi ng upuan, and I can tell na may kalaparan pa rin siya and very generous yung kanyang seat. Ayan, tingkayad po ako mga brothers, no, dahil sa kanyang taas ng seat height. And also may ground clearance to ito ng around 160mm. Dun siya maglalaro, may kataasan na rin. Since alam naman natin pag adventure scooter, dapat mataas talaga ang ground clearance niya na dapat 140 and above, no. Pero ito sigurado hindi tayo mabibitin. And speaking ng bigat, no, since wala pa nga itong official specs, sabi ko kanina, maglalaro ito ng mga 130 to 140 kilogram, no, pagdating sa kanyang dry weight, no. We have a standard position and also cruising position pag mga adventure scooter. Alright, no, and also yung turn radius ng manibela malaki. Magulat ako, talagang maganda yung radius niya. Hindi tayo mabibitin, ngunit at kahit mataas siya, natutulak ko pa rin mga brothers. Ayan, ikagaangan naman na siya. Alright, and also ang ating feels ng suspension dito, no, smooth ang laro. At malalaman natin ito sa ating test ride review mga brothers. Alright, usapang makina. Meron nga itong 180cc mga brothers na single cylinder, single overhead cam na 4 yung valvula. Of course, naka-liquid cool dito dahil mataas yung compression ratio ng motor. Tingnan natin yung kabilang side ng makina para magkaroon kayo ng idea. Ito yun, ito yung panggilid niya, may engrave dito ng FKM. So mga brothers kasi, ito kasi pina-review sa akin ito bago pa i-launch, no. So wala pa akong idea kung ano yung power at saka torque nung makina, no. Pero syempre kung makukuha na natin yon, ilagay na rin natin dito sa screen para may idea tayo. Pero para sa akin, sa 180cc nito na cylinder, I guess malakas din itong isang ito, no. So mga brothers, tara test ride natin yung motor.
Alright mga brothers, nakaupo na tayo ngayon dito sa bagong ADB 180 ng FKM, no? Siyempre, after niya mapanood ang ating walk around and bike fitting, kailangan natin masubukan to para may idea tayo. Pero siyempre parang hindi pa ito masyadong full review dahil meron lang tayong meron lang sinotang FKM dito na course tuloy o nadaan, mali pa pagkakasabi, no? Para ma-test ride ang motor na to. So test natin siya, slow speed muna. May natin yung motor. Yeah. Alright, riding gesture ko dito, I can tell na malaki yung space. Maliit lang kasi ako mga brothers eh. At kung matangkad kayo, wala kayong poproblemahin dito sa motor na ito, no? And also tama lang sa akin yung taas ng handlebar. Pero I think personally lalagyan ko to ng riser para mas maganda, para mas mataas pa konti. So person tayo, low speed muna tayo. Well, okay ang ganda yan niya. Meron siyang konting vibration dito sa floorboard pagka naka slow speed na tumatakbo tayo ng around 20 to 30 kilometers per hour. Meron siya konti lang, which is typically or normal. So ito lang ang ating daan dito, o yung pinaka tracks natang ating test ride. Iikot lang tayo. Okay, babalik na naman doon. So wala pa tayong chance dito para siya ma-offroad. So ito yung mga abangan nyo sa mga follow-up review natin sa motor na ito. Alright, so first impression, okay sa akin yung riding gesture ng motor o riding position nya. Swak na swak sa akin, no? Kahit matangkad kayo dito, no, usog lang kayo, and then may rooms, mahaba yung rooms ng floorboard, no? Pwede pa kayo mag-foot position dito, nakita nyo ba? Alright, hindi pa natin pina-full throttle so magpo-full throttle tayo doon. Okay, so subukan natin siya ng acceleration ngayon mga brothers, no? Medyo paliko lang ito, pero subukan natin kung kaya pa rin natin hanggang doon sa dulo. Alright, in 1, 2, 3, go! Yeah! Lakas 80. Iba. Para sa mga sa akin sa lahat na nasubukan ko adventure bike, iba yung hatak niya, no? Yung dulo nito hindi natin madudulo, pero yung power niya, no? Well, it's something, meron siyang something, no? Well, hindi na ako masusurprise doon kasi ang taas ng horsepower nito mga brothers, 18.2, tapos newton of torque 7.2, di ba? Ayan, no? Lakas, grabe. Hindi na nakakita ng ganitong adventure scooter na 190. Tsaka nothing to surprise naman kasi 180cc to. Ito yung pinakamataas na cc ngayon ng adventure scooter in a small package mga brother. The power ratio niya is parang katumbas ng mga 250cc na motorsiklo na o 200cc. Ganon 18 tsaka 17 Ayan. Okay, ang lakas nito. Ayan Tsaka mararamdaman yung makina gigil pagka ina-accelerate mo siya, no? At yung power niya, I guess, pag tinitignan ko is nasa 6,000 pataas. Doon mo na mararamdaman na gegera yung makina. Didirit na siya. Ayan. 6 to 8,000 RPM. Doon ko nararamdaman yung power niya mga brad. Ayan Hop, pinara tayo sandali ni kuya kasi may lalabas sa traffic. Alright mga brad, check naman natin yung agility ng motor, no? So walang kurbada rito, pero good thing naglagay sila ng mga cone warning sign ba to? Ano ba tawag dito? Ayan. Yeah, like this. Sana wag natin mabangga yung logo ng FKM, papagalitan tayo nila boss. Yeah, I like the way kung paano mag-behave yung scooter pagdating sa ganitong senaryo. Itong ganito liko, yung something na maiiwasan ka Ayan magaan siya. Hindi ko ramdam na nasa 100. I can tell 137 ba yung kilogram nito, mga ganon. Iba siya, magang siya. Kaya kung pagbabasahin natin yung power to weight ratio, may arangkada talaga yung isang to. Ganda ng kanyang agility Yung mobility niya mga brothers, it's something din ito.
Pero syempre masasagot pa rin natin yung pag kinurbada natin. Pero dito pa lang, sold na ako. Okay. Wow. Goods. Isa pang ikot. Isang ikot pa for the cornering agility test. Tsaka walang sayad yung ilalim. Ito naman gusto ko rito pag mga adventure scooter, kasi mataas yung ground clearance niya. Nasa around 160mm yung ground clearance niya. Kaya naman kung dadaan nyo to sa mga lubak, wala kayong problema rito. Alright, the suspension, all goods. All goods tayo pag concrete road ewan ko lang sa off-road to kung anong mangyayari. Pero ganun pa man, subukan nga natin idaan sa humps dito. Ayan o. Medyo swabe pag dumaan sa humps. Yan. Alright mga brothers, next stop, check natin ng mabilisan yung preno nya, no? So as usual, pag dito sa Surf Moto, tinutos natin ito ng 30, 40, 50, 60 kilometers per hour. Alright? So ngayon, mag-check muna tayo ng 30, tapos ipreno natin. Alright? Tapos bilang tayo, para at least alam na natin yung full performance ng preno nito. Okay, naka-ABS on tayo ngayon. At naka-in-off natin yung traction control. Alright? Gusto ko naka-off eh. So ngayon, 30. Wait! Stop. Alright. Tapos 40 naman. 40. Brake. Stop. Oh, ganda. Pwede. So ngayon mga brothers, 50 naman. Subukan natin ng 50. Bueno. Up. Stop. Last. 60. Stop. And freno. Baliktad pero yun, palatandaan lang natin yung mga brothers para alam natin yung segundo na pinreno natin yung motor and then nag-stop siya. Well, nang chinek ko yung preno on the spot to mga brothers responsive yung ABS sa harap. Yung preno sa likod okay naman din. I can tell na magandang setup ng preno niya, magandang huminto, naka dual sports yung gulong, pero gusto ko yung kapit kasi iba talaga pag CST. It is pag ito yung gamit na gulong ng isang motor, pag re-reviewin ko mga brothers, tiwala na kagad ako CST kasi no, ang inaano na yan dito, tama yung PSI. Once again, preno nito, subukan ulit natin ng 60. Brake. Stop. Alright, ganda. Tsaka adjustable yung brake levers mga brothers, no? Kaya naman talagang kahit anong size ng kamao nyo rito, goods na goods. Alright, well, final ano ko rito sa ating initial impression ride dito sa bagong ADB 180 ng FKM. Goods na goods to. Kung gagamitin nyo ng city rides, okay din to dahil magaang yung motor, makipot yung manibela, madali nyo isingit-singit sa mga traffic, hindi kayo basta-basta mapapagod. Ang upuan niya napaka-comfy, may backrest pa rito sa likod para sa mga katulad kung may back problem. Well, yun naman. At ang sitting position natin dito sa put, dito dalawa standard tsaka isang cruising, di ba? So yeah, goods na goods, no? Kung itong ang pinaka-design talaga kasi nitong scooter is for long ride, no? For adventure ride, no? So ang purpose nito para kung gagamitin nyo sa mga long ride, lalo na probinsya, on-road, off-road, dito siya design, no? Lalo na dito yung adjustable windscreen natin dito. Yeah, so yun yung pinaka-purpose. Pero again, this is a dual sports bike. So kaya naman pagka sinabing dual sports, pwede mong gamitin concrete and on-road, off-road, di ba? Wala siyang problema. Ito naman yung binayaran mo. And for the price na 178,000 pesos cash price, hindi ka na rin talo. Kompleto naman sa recados ang features ng motor mo. And also, super lakas ng makina mga brothers. Ito ang ata yung mataas na specs ngayon sa market na nag-o-offer sa small package na adventure scooter na 180cc na makina na may horsepower na 18.2 and 17.2 Nm of torque. Alright. So mga brothers, nakita nyo na nga ang specs and features nitong bagong scooter ng FKM. Ayan nga po yung ADB 180. And also nakita
Ano na rin ang kanyang performance kahit paano sa ating initial impression ride. So mga brothers, yung presyo, nandiyan naman, pakita natin sa screen. Alright, no? So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong maangas na adventure scooter ng FKM. Yan nga yung ADV 180. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo hanggang dito sa dulo ng ating vlog. Ride safe and cheers!